salamat. At eto na po, dagdag papasaya pa sa atin ngayong Thursday morning. Yan, kasama natin ang very controversial. Uy, punta na natin siya. Pero ngayon, at peace na siya. At focus na raw siya sa kanyang career. Miss Bella Padilla! Hello! Good morning. Good morning, Miss Pia. Susie. Hi, good morning. Welcome. Kamusta naman ang gising mo? Napaaga today. Konti lang ba? Konti lang. Siguro mga an hour earlier. An hour earlier naman. Wow, ang aga mo palang gumising. Oo, bakit? Ba't ka maaga gumising? Kasi for today, I prepared talaga. Sabi ko, oh my gosh. Kasi akala ko super haba yung gagawin ko. So I woke up early. Usually, are you a morning person? No, I'm very nocturnal. Oh, okay. Alright. Kaya ito mga kapuso, buong umaga po natin makakasama sa pag-attend ng mga gimmick si Bella. Kaya ito na, umpisa na natin. O, ito na, maganda na kayo para sa isang amazing morning. Makikita natin ang kaloob-looban ng ating katawan. Oh my gosh, and I heard sobrang realistic po ang mga displays ngayon sa isang museum sa Taguig. As in, mabibigla kayo sa mga ipapakita nila doon, di ba? Ako, I wonder why. Pero bago yan, alamin muna natin paano ba ito ginawa at bakit nga ba ito itinayo? Watch this. Isang kakaibang exhibit ang first time na nasa bansa ngayon, ang The Exhibition, Myth of the Human Body. Makikita rito ang mga na-preserve na katawan ng mga taong namatay na sa paraang plastination. Ang plastination ay ang pag-i-inject at pagbababad ng mga bahagi ng katawan sa formalin at pagpapalit ng body fluids nito sa silicone rubber at epoxy. Layunin ng exhibit na ito na maipakita hindi lang sa mga kumukuha ng medisina, ngunit pati na rin sa ordinaryong tao ang kagandahan ng human anatomy. Taong 1975, pinasimulan ang proseso ng plastination ng mga nasabing katawan sa Germany. At may 15 taon namang itong naglilibot na sa buong mundo. Nabisita na nito ang Japan, Netherlands, Denmark, Germany, Korea at Vietnam. At ngayon, nasa bansa na ang exhibit na ito na tatagal naman hanggang April 2011. Wow! At eto na for the very first time on live television, may silip na natin ang nakakagulat na display ng The Human Body Museum. Tama, dahil ipapasyal tayo dyan na Monica and Drew. Good morning, guys! Hi! Good morning, guys. Actually, medyo kanina pa kami nabibigahan ni Monica dito sa nasa harapan namin. Ito yung tinatawag nilang bisection of the human body. Nakikita natin yung spinal cord, yung spinal column, Yung mga internal organs natin, from the heart. intestines. Correct. Pagbababa tayo, makikita natin yung muscular system natin. Alam mo kung saan talaga ako yung medyo nafa-fascinate. Oo. At the same time na nai-eerie, you know? Parang dahil alam ko at alam natin na, Yes. well, totoong human body yan. Correct, mga kapuso. Totoo po. As in, totoong mga human bodies ang makikita natin dito. Yes. Andito po tayo ngayon sa Myth of the Human Body Museum dito po sa Taguig City. At, showcase nga nila yung mga different body parts Correct. of the human body, of course, na preserve. Correct. Through the Actually, process of, yun, katulad na nakita nyo. yung plastination na tinatawag Plastination, nila. that's Actually, partner, ito ay idea na isang German doctor na si Dr. Gunther von Hagens. And dito nga sa museum, makakita sila ng around 50 human bodies. Totoo ha? Yeah. Totoong human bodies. Pero 300 talaga yung total specimens na makikita dito, including yung mga organs Actually, to natin. tell us more about this museum, kasama natin yung museum coordinator, si Ms. Rose Camban. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Welcome po sa Unang Hirit. Good morning. Good morning, Unang Hirit. Yan. Okay, of course, kanina pinakita na natin yung AV, yung audiovisual at tungkol sa plastination. Pero I'm sorry, I'm still in awe. Yung plastination po, kailan, ito kasama natin yung mga human bodies, no? Totoong human bodies, kailan po sila na-plastinate? How many Okay. years ago? Okay, since plastination started about 27 years ago, so I would say 27 na sila na plastinate. Oh, 27 years. Plastinate. And of course, I'm sorry, That started plastination. Sorry, I need to acknowledge, of course, yung nagdala sa atin dito Of course, our CEO. Our CEO, Mr. Q. Q. Sung Yi, exhibitor. Sir, good morning. Good morning, Morning, sir. sir. Ayan. Thank you. Yeah. Yeah. Welcome, Unang Hirit. Magandang umaga. Oh my God, there you go. Thank you Sorry so to wake you up much. early in the morning, but thank you so much for, Thank you so bringing much, us sir. human bodies. Yeah. Yes. They're well preserved. Yeah. Please comment digit our HCV. There you go. Yeah, Thank you so Thank much. you so sir. much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Let's talk about now. Okay, saan po tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa... Nandito tayo sa circulatory system. Okay, circulatory Okay. system. Okay.
Okay. Actually, partner, meron ako nga kanina pa gusto itanong kay ma'am. Ma'am, we have, like you said, 50 bodies inside the museum. Yes, Saan correct. po natin kinuha yung mga bodies na naka-display dito? Okay, si Dr. Gunther von Hagens ay Good merong question. donor donation program. Okay. So it means, parang yung pag may lisensya ka, di ba may nakalagay na doon kung donor ka na ng mga body parts mo o That's nakatawan mo. right. Meron na siyang ganung program in Germany. And surprisingly, meron na siyang 9,000 to 10,000 members. And Donors. of late, donors, members, donors. So, And we have to... of late, Oo. mga 500 na yung medyo And then I'm sure the makabilang buhay na. primary objective ni doctor through the process of plastination is for us to parang further study, I guess, Yes, the human exactly, see, oh. appreciate. Oo, exactly. For medical field, for basic and continuing education. Pero for the general public, mas maintindihan mo yung katawan mo, mas magkakaroon ka ng respeto, mas magiging healthier ang iyong pananaw. Now, nakikita natin dito sa malaking building ng iyong museum, makikita natin first floor, we have the Hercules, which features yung muscular system. And I think skeletal also. Skeletal Yes. also. Makikita natin yung, nakikita Yung natin. muscle talaga. Feature nila yung mga athletes, I guess, di ba? Yes, yes, Athletes, oo. that's Kasi right. yung mga nasa baba sa first floor natin, sila yung mga most likely yun ang sports nila when they were alive. So kung nakita mo yung archer, Yes. develop yung kanyang shoulder, di ba? Okay. Yung mga basketball players, may bola pa nga doon, develop That's yung kanyang mga glutes and kanyang mga arms. Yeah. Yung mga frisbee or yung mga soccer, kung anong muscles ang develop, doon mo makikita. Kasi each one of us is different eh. Ano naman po yung nasa Alright. harapan natin, ma'am? Ito Oh, po yung section na Hades. Ito yung section na Hades where we're talking about featuring circulatory system. Alright. So lahat ito will feature yung blood vessels na nagsusirculate from the heart going back to the heart. Okay, so probably we can feature one of the many. Ito, ang nasa harapan ko ay ang cardiac position of aorta and the pulmonary trunk. Hey, I'm no doctor. It's a medical term, but ito yung part ng ating puso. Oo. As in, ito po talaga siya. Yan talaga Oo, yan. oo. Yan talaga. Yan talaga yung lahat yung body Pero parts. binigyan lang natin ng konting kulay para to For presentation purposes, oo. Okay. Okay. Alright. Alright. So, ang dami talagang makikita mga different specimens ng human body natin inside the museum. Exactly, oo. Actually, marami pa tayong pwedeng pag-usapan Napakarami. sa ating pagbabalik. Pero pwede pa natin i-continue ngayon? Okay. Sa aming pagbabalik. Sa aming pagbabalik. Makikita natin yung mga different body parts, I guess the Different body organs Human organs. systems yes. corresponding to the diseases na pwedeng mangyari. Exactly. Meron tayong mga kasamang doktor para pag-usapan yan sa ating pagbabalik. Ms. Rose Camban, thank you so much. Thank you so much. Magbabalik po Thank you kami so dito much. sa Myth of the Human Body Museum sa Taguig City. Balik muna tayo sa studio. Okay, nakikita niyo po sa ating live video mula sa Chile po yan kung saan na-rescue na rin ang ika-28 na minero na naipit mula sa gumuhong minahan doon. At siya po ay nakilalang si Richard Villaruel, o para na namang Pilipino ang pangalan. Mga igan, 50 minero na natitira sa ilalim ng minahan na yan. Si Richard po ay 27 taong gulang. Halos sa mga kabataan pa rin po itong mga minerong naiaangat. At yan po, masaya na naman siyang nakasama muli at nakapili ang kanyang mahal sa buhay. Mabilis po itong ginagawang rescue operation at very exciting doon sa pinakahuli na maiaangat po mula doon sa kapsula na yan. Kung tawagin po ay Phoenix. Okay, abangan niyo po ang iba pang ikangay kapanayam.